Siya ay minsan na naging superstar sa liga ng NBA. Isang big man na galawang guard, offensive player, elite playmaker at halimaw sa depensa, parang LeBron James kung susumahin. Isipin mo, 6'10", kaya magdala ng bola, bumasa ng depensa, mag-setup ng kakampi at bantayan kahit anong posisyon sa loob ng court. Isang kumpletong player, isang unicorn sa modernong basketball. Hindi nakapagtataka kung bakit pinagkaguluhan siya ng mga kupunan sa NBA draft. Hype ang kanyang pagpasok sa liga. Tinawag siyang future ng NBA, mukha ng next generation. Pero habang ang iba ay umaakyat, siya ay biglang nawala. Mula sa pagiging centerpiece ng isang prangkisa, bigla na lang itinaboy, kinwestiyon at unti-unting tinanggalan ng pagkakataon. Ngayon, mas madalas na siyang makita sa labas ng court, nangingisda, tahimik malayo sa ingay ng NBA. Kaya ang tanong, ano nga ba ang nangyari sa 2017 Rookie of the Year? Sa 3-time NBA All-Star na minsang tinuring na susunod na mukha ng liga? Well, tara mga idol, samahan nyo ako at pag-usapan natin ang kwentong basketball ni Ben Simmons. Tara mga idol, diretso na tayo. Bago pumasok si Ben Simmons sa NBA, una muna siyang nagpasiklab sa kanyang college basketball. Siya ay naglaro sa Louisiana State University or LSU Tigers. Pagpasok ni Ben Simmons sa kanyang freshman year sa LSU, agad niyang ipinamalas ang kanyang husay. Kasama ang Tigers sa 5 laro sa Australia, nag-average siya ng 20 points at 9 rebounds. Pinangunahan ng koponan sa halos lahat ng major stats. Pagbalik sa Amerika, mabilis siyang sumikat, SEC Preseason Player of the Year at kasama sa AP Preseason All-American Team. Iisa lang siya sa ilang freshman na nakamit ang ganitong parangal mga idol. Sa kanyang college debut, nagtala siya ng 11 points at 13 rebounds at ilang linggo lang nagpasabog siya ng 43 points, 14 rebounds, 7 assists, 5 steals at 3 blocks laban sa North Florida. Halimaw mga idol. Pinakamataas ito mula pa kay Shaquille O'Neal sa Tigers noong 1991. Tinawag pa siya ni Magic Johnson bilang best all-around player since LeBron James mga idol. Sa kabila ng papuri, hindi perfecto ang LSU. Nagkaroon siya ng academic benching at sa SEC tournament natalo ang koponan sa semifinals laban sa Texas A&M at hindi nakapasok sa NCAA tournament. Noong March 2016, nagdeklara si Ben Simmons para sa NBA draft mga idol. Iniwan agad ang kolehiyo sa lakas ng hype sa kanya na para bagang may bagong LeBron na papasok sa NBA. Kaya naman handa na si Ben Simmons simulan ng kanyang NBA journey. Sa 2016 NBA draft ay pinili siya ng Philadelphia 76ers bilang first overall pick. Ang pili noon mga idol ay nasa gitna ng trust the process. Taon ng pagkatalo, taon ng paghihintay at si Ben Simmons ang simbolo ng lahat ng sakripisyong yon. Kasama niya si Joel Embiid, 2 unicorn, 2 halimaw, 2 pag-asa. Pero bago pa man magsimula ang lahat, nasira ang paa niya mga idol, Jones fracture. Season ending agad mga idol. Sa kanyang buong rookie year, nanood lang si Simmons, tahimik, walang laro, walang stats. May mga nagsabing blessings ito, extra year para mag-aral ng laro. May mga nagsabing red flag naman ito, malaking katawan niya, unang injury agad. Sa likod ng katahimikan, unti-unting nabubuo ang pressure dahil pagbalik niya, wala nang excuse mga idol. Sa 2017-2018, ito ang kanya magsisilbing rookie season sa liga mga idol. Sa tagal ng pagantay ng Sixers fans, eto na at magpapasiklab na si Simmons mga idol. Hindi naman niya binigo ang madla, averaging 15.8 points, 8.1 rebounds at 8.2 assists per game. Halos triple-double kada gabi. Siya ang primary ball handler, siya ang utak ng opensa, siya ang pader sa depensa, fast breaks, halimaw, court vision, elite mga idol, defense, kayang bantayan mula 1 hanggang 5. Kaya dahil dyan, Rookie of the Year ang pinarangal sa kanya. Para siyang LeBron Light at ang pili, bumangon, playoffs agad. Naluklok agad sila sa number 3 seed with 52-30 win-loss records. Sa pagsasanib nila ni Joel Embiid mga idol, pinatumba agad nila ang Miami Heat sa round 1 ng playoffs na umabot lang sa Game 5. Ngunit pagdating ng semifinals na matalo naman sila ng Boston Celtics. Pero kahit sa rurok ng papuri kay Ben mga idol ay may kahinaan pa rin ang nakikita sa kanya. Ito ay ang kanyang outside shooting. Well, ni isang 3-point field goal ay walang naipasok itong si Simmons sa kanyang rookie year mga idol. 0 of 11, 0% beyond the arc. Heto pa, 54.5% sa field pero low volume sa jump shots. Kadalasan ng puntos niya ay nanggagaling sa layups, dunks or mga close range hooks.
Well, isa nga ito sa nakitang kahinaan nitong si Simmons mga idol. Sa 2018-2019 season naman, ang season na ito ay ang kanyang unang All-Star appearance. Dahil mas agresibo, mas mature, mas confident, kahit hindi pa rin masyadong tumitira sa labas, muli niyang tinulungan ang koponan ng Philly na mas umangat sa almost 17 points per game ang kanyang ambag sa opensa. With almost 8 assists per game mga idol, solidong numero pa rin ang kaya niyang ibigay kahit na hindi masyadong tumitira sa labas. Ngunit dahil sa kanyang poor shooting percentage ay nagiging bala ito ng kalaban lalo na sa depensa. Dahil sa playoffs nagiging predictable ang opensa ng Philly. Nagsisiksikan ang depensa ng kalaban sa loob at nawawala ang space dahil alam ng kalaban hindi siya banta sa labas. Pero ganun pa man nakarating silang muli hanggang semifinals ng playoffs kontra sa Toronto Raptors. At nangyari nga dito mga idol ang most memorable moment in NBA history. Game 7 ng kanilang serye, tabla sa 90 all, 4 seconds left, bola ng Raptors. Inbound papunta kay Kawhi Leonard. Ang bantay si Ben Simmons at Embiid at heto ang nangyari mga idol. Isang tira, 4 na bounce, tumama ang tira ni Kawhi Leonard. Tapos ang season. Hindi si Simmons ang sinisi pero hindi rin siya ang nagligtas at doon nagsimula magtanong ang fans hanggang kailan natin hihintayin na matuto siyang tumira. Sa 2019-2020 season naman mas lalo pang lumakas ang depensa ni Simmons, nakasama sa all defensive team, pero sa opensa mga idol parang walang usad, pareho pa rin ang galaw, pareho pa rin ang takot sa tira. Sa bubble season tinamaan siya ng knee injury at hindi nakakalaro sa playoffs. Tinangay ng Celtics ang 76ers, nawalis lang sila dito mga idol. Wala si Simmons pero hindi rin siya na-miss sa paraang inaasahan sa isang franchise player. Masakit yon mga idol. 2020-21 season, ito na sana ang redemption arc. All NBA third team, all defensive first team, second place sa defensive player of the year. Yan ang mga naipamalas niya sa season ito mga idol. Sa regular season solid pero sa playoffs dito nagwakas ang ilusyon mga idol. Atlanta Hawks series, si Trae Young mas maliit, mas bata, mas mahina sa papel pero siya ang naghari. Si Ben Simmons naman naging liability, takot sa free throws, ayaw umatake, nawawala sa crunch time. Isang memorable at naging disappointment para sa Sixers ay ang laro sa Game 7 kontra Hawks sa semis mga idol. Under 4-minute mark sa last quarter sa play na ito, open na siya para dumakda. Tingnan nyo kung sino yung nakaharap lang niya dito mga idol, si Trae Young na mas maliit. Nawala na sana magagawa kapag dinakdak niya ang bola pero bigla pa niyang ipinasa. Ang daming nagalit sa ginawa niya ito mga idol na tila takot na takot siyang tumira. Eliminated na naman sila sa playoffs na ito at ang isa sa kanilang nasisi sa kanilang pagkatalong yun mga idol, walang iba kundi si Ben Simmons. Well, para kay Benten mga idol, yun ang huling araw niya bilang Philadelphia 76ers. 2021-2022 season, ito naman ang masasabi nating downfall ni Ben Simmons sa kanyang karera. Hindi na siya bumalik, hindi na nag-training camp, hindi na naglaro. Ang problema, tahimik lang siya. At sa sports world, ang katahimikan ay hinahatulan. Tinawag siyang soft overpaid quitter hanggang sa hindi na nakatis ang kupunan ng Sixers sa kanya mga idol, kaya na-trade siya papuntang Brooklyn Nets kapalit ni James Harden. Isang blockbuster trade, isang bagong simula pero hindi pa rin siya nakalaro. Back injury naman ang dahilan dito mga idol. Sa 2022-2023 season bumalik siya sa court pero hindi na siya ang dating Ben Simmons. Mas mabagal, mas maingat, mas takot. May flashes, elite defense, matalinong pasa pero wala na ang aggression. Sayang at nakasama pa man din niya dito ang dalawang superstar na si Kyrie Irving at Kevin Durant mga idol. Well, ang kanyang back injury ay naging bangungot para kay Benten mga idol. Bawat laro may limitasyon, bawat season may tanong kung hanggang kailan pa. Imagine mga idol, sa kanyang 42 games played biglang bagsak sa 6.9 points per game ang kanyang output. Talaga namang nakakadismaya ito para sa koponan para sa isang player na malaki ang sahod. 2023-24 season, injuries ulit, inconsistency ulit. May mga larong halos triple-double, may mga laro namang parang role player lang siya. Hindi na siya ang sentro ng opensa, hindi na siya ang franchise guy. Isa na lang siyang tanong na walang malinaw na sagot. Para bang nagkaroon ng trauma ang kanyang laro mga idol. Takot na takot tumira o mag-attempt ng field goal. February 8, 2025 nang mapuno na sa kanya ang pamunuan ng Brooklyn Nets, winave na siya mga idol at binot out din ang kanyang remainder ng kanyang kontrata. Imagine mga idol, binayaran ng Brooklyn Nets si Ben Simmons ng $124 million para lang sa 90 games played. Paldong-paldo si Benten. Pero
2 days after niyang matrade nang binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Clippers mga idol. Pinapirma pa rin itong si Ben 10 sa kanyang debut game nang pumuntos pa ito ng 12.7 rebounds, 6 assists, 3 steals at 1 block kontra sa Utah Jazz at nanalo sa laban na yon. Pero after ng season na yon nang malaglag ang Clippers ay naging free agent na si Ben Simmons at wala nang nagtangkapang kumuha sa kanya sa pagsisimula ng 2025-26 season mga idol. Well, kamakailan lang ay napabalitang namimingwit na lang itong si Ben Simmons at mukhang enjoy naman sa kanyang bagong hobby ngayon mga idol. Well, ang kwento ni Ben Simmons ay hindi simpleng sayang. Ito ay kwento ng hindi pagkakatugma ng talento at tapang. Hindi lahat ng laban ay napapanalo ng katawan. May mga laban na sa isip na gaganap at doon natalo si Ben Simmons. Hindi pa tapos ang kwento niya pero hindi na rin ito ang inaasahan natin noon. Minsan ang pinakamalakas na kalaban ay hindi ang nasa harap mo kundi ang nasa loob mo. 29 anyos pa lang itong si Ben Simmons mga idol at kung aayusin niya at may babalik niya ang kanyang tiwala sa sarili ay hindi malabong makapag-comeback siya sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Ben Simmons sa liga ng NBA?